Pagbalik ko ng resort, ay nagkakagulo ang lahat. Kagulo sila dahil may taping daw ng teleserye, na i-shoot dito sa resort. Sa pool area ang spot ng taping. Lara, paki naman pakidala mo naman ito sa cabin 1. Busy kasi ang mga crew ngayon, dahil sa pagsaserve ng agahan sa mga artista at producer ng teleserye na nagtitaping, kaya makikiusap sana ako. Pwede bang ikaw na ang mag-serve nitong breakfast ni Sir Andrew? Napalunok ako at lihim na nanlambot ang aking mga tuhod. Gusto ko man disregard ang utos sa akin ng katrabaho ko. Ayoko naman isipin niya na ma-attitude ako at hindi marunong umunawa. Saka kailangan nila ang tulong ko. Ang masaklap lang talaga, sa dinami-rami ng cabin sa cabin pa ni Andrew. Ayaw nga niya na makita ako. Napakamot ako ng ulo. Sige, dadalhin ko yung breakfast ni Andrew, ni Sir Andrew. Hi, thank you Lara. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang katrabaho ko. Inabot niya sa akin ang tray ng breakfast ni Andrew. Salamat ulit ha. Alam kong hindi ito kasama sa trabaho mo dito sa resort. Kaya salamat talaga sambit nito. Wala yun. Nakangiting tipid na sagot ko, sige na, dalhin ko na itong almusal ni Sir Andrew. Tumalikod na ako at maingat na naglakad papunta sa cabin ni Andrew. Hayes, bahala na nga kahit magalit pa siya sa akin. Sasabihin ko na lang na busy ang lahat ng crew kaya ako ang naatasan na magdala ng breakfast niya. Nang marating ko ang cabin 1 nag-doorbell ako, ngunit walang tao na nagbukas ng pinto. Baka naman tulog pa si Andrew kaya naman nag-doorbell akong muli. Still, wala pa rin lumabas sa pinto. Dahil nangangalay na ako sa bigat ng hawak kong tray. Wala sa aking sarili na pinahihit ko ang seradure ng pinto. Hindi nakalock. Lakas loob kong maingat na tinulak ang pinto pabukas. Tahimik akong naglakad papasok at pinatong ko ang tray ng almusal ni Andrew sa ibabaw ng lamesa. Pumihit na ako agad papunta sa pinto para umalis kaagad dahil baka abutan ako ni Andrew, at pagsalitaan na naman ako ng masakit. Nakakatatlong hakbang pa lang ako ay agad na napatigil ako sa aking paghakbang, at tumigil ang pagtibok ng aking dibdib nang marinig ko ang iyak ng isang sanggol. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang baby Lily ko ang umiiyak na yun mula sa itaas. Ang baby ko yun. Nil-iPad kung saan ang takot kong mahuli at makita ako ni Andrew dahil sa malakas na pag-iyak ng anak ko. Wala na akong pakialam kahit pag-alitan pa niya ako. Basta gusto kong makita at may akap ang anak ko. Mabilis kong tinakbo ang hagdaan paakyat sa itaas. Kulang na lang ay tumalon ang puso ko sa labis na saya nang makita ko ang anak ko. Nasa gilid ng kama ni Andrew ang crib ng anak ko. Ito yung bagay na hindi ko kayang ibigay sa anak ko. Ang ganda at halatang mamahalin ng kulay pink na crib ng baby ko. Maging ang suot nitong damit ay maganda rin. Kasabay ng paghakbang ko palapit sa crib ay ang sunod-sunod na pagpatak ng luha ko. Baby ko, miss na miss kita. Para akong nakalutang sa alapaap sa sobrang saya na makita at makarga ang anak ko. Marahil ay naamoy ako ng baby ko nang buhatin ko siya kaya naman agad itong tumigil sa pag-iyak. Mahigpit ko siya niyakap at pinupog ng halik. Ang bango ng baby ko. Ang bango-bango niya. I love you baby girl ko. Ang pinagtatakahan ko lang. Saan nagpunta si Andrew? Bakit nagawa niyang iniwan mag-isa dito sa loob ng cabin si baby? Paano kung may mangyari na hindi maganda sa anak namin tapos wala siya? Dahil ako lang naman mag-isa ang nandito. Naupo ako sa gilid ng kama ni Andrew at agad na tinaas ang aking suot na uniform. Masakit na ang dibdib ko dahil punong-puno ng gatas. Kahit gaano kamahal ang powder milk na kayang ibili ng daddy ng anak ko sa kanya. Mas masustansya pa rin ang gatas ng ina. Ang akin. Napangiti ako dahil grabe ang pagsipsip ng anak ko sa dibdib ko. Parang gutom na gutom sa gatas. Namiss ko ang ganito. Yung buhat ko ang baby ko habang pinapa-breastfeed siya. Ang cute-cute mo talaga baby Lily ko, hinaplos ko ang maamong mukha ng baby ko. Kahit hindi makapagsalita ang baby ko, alam kong masaya rin siya na makasama ako ngayon. Kinantahan ko ang baby ko ng lullaby na madalas kong kantahin sa kanya habang pinapa-breastfeed ko siya, at walang sawa na hinahaplos ang mukha. Dahil napunta ang buong atensyon ko sa pagpapa-breastfeed sa anak ko. At sa kaligayahan na makita ko ang baby ko. Hindi ko namalayan na may tao na pala sa likuran ko. Napaigtad ako sa gulat nang marinig ko ang malakas na tinig ni Andrew.
What the hell? Ano ang ginagawa mo sa baby ko? He shouted at me. Madilim ang mukha at agad niyang tinawid ang kinauupuan ko at pagkatapos ay sa pilitan na kinukuha sa akin ang baby namin sa akin bisig. Pero dahil ayaw bumitaw ni Baby Lily mula sa pagdidi sa akin kaya naman hindi niya nagawa na kunin sa akin ang bata. Ikaw pangit na babae ka. Anong karapatan mo na pumasok dito sa loob ng cabin ko nang walang kong pahintulot? Yuck! Bakit mo pinapa-breastfeed ang baby ko? Baka kung anong sakit pa ang makuha sa iyo ng baby ko. Give me my baby. Patuloy na sambit nito, dahil sa lakas ng boses ni Andrew at buong lakas niyang kinuha sa bisig ko ang bata. Biglang pumalaho ng iyak si Baby Lily. You, ugly duckling woman. Stay away from my baby. Agad kong hinawi ang uniform ko para takpan ang dibdib ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pag-iyak ng baby ko. Sorry po Sir Andrew, pero wag na po kayong sumigaw. Lalo lang po umiiyak ang bata dahil sa lakas ng boses niyo po. Mas lalong nag-apoy sa galit sa aking si Andrew dahil sa kapangahasan kong sabihin iyon sa kanya. And who do you think you are to tell me that? Ha? Ikaw ang dahilan kaya umiiyak ang baby ko. Pinigan niya ang aking braso. Mind this, ugly woman. Sa oras na magkasakit ang baby ko dahil pina-breastfeed mo siya. I will sue you and put you in jail for the rest of your life. Muli ay sigaw niya sa pagmumukha ko. Napangiwi ako dahil masakit ang braso ko na pinipiga ni Andrew. Aray ko po Sir Andrew, wala po akong sakit. Hindi ko po mahahawaan ng kahit na anong sakit ang baby niyo po. Make sure of that, dahil mabubulok ka talaga sa kulungan kapag nagkasakit ang baby ko. Pabalya akong binitawan ni Andrew kaya naman napaupo ako sa lapag. Mabilis siyang lumapit sa intercom sa gilid ng pinto. Tumawag kayo ng doktor at pulis ngayon din. Sambit nito. Nabahala naman ako sa aking narinig. Doktor, pulis ayokong makulong. Sir Andrew, wag niyo na po akong ipakulong. Wala naman po akong sakit. Naawa lang po ako sa baby niyo kaya ko siya pina-breastfeed dahil iyak po nang iyak ang baby niyo po. Pagmamakaawa ko. Pero sa itsura ni Andrew ngayon, sure akong hindi ito makikinig sa akin kahit anong pagmamakaawa pa ang gawin ko sa harapan niya. Shut your filthy mouth. Wala kang karapatan para utusan ako. Sikmat niyang sabi sa akin. He scoffed. May pera akong pambili ng gatas ng anak ko kaya hindi mo siya dapat kawan. At sa inyong dalawa, ikaw ang mas nakakaawa, not my child. Gusto ko man pagsisihan ng kapangahasan na ginawa kong muling pagpasok dito sa loob ng cabin ni Andrew. At ang pagpapabreastfeed sa anak namin, dahilan para magalit na naman siya ng sobra sa akin ay hindi ko magawa. Mas nang ibabaw sa akin ang kasiyahan sa konting oras na nayakap at napadidi ko ang anak ko. Sir Andrew, nandito na po ang pulis. On the way na rin po ang doktor. Sabay kaming napalingon ni Andrew sa boses na nagsalita. Si Kuya Guard at ang dalawang pulis na pinatawag ni Andrew. Hulihin niyo ang pangit na babaeng yan. Mariing utos ni Andrew sa mga pulis. Lumapit naman sa akin ang dalawang pulis. Ano po ba ang ginawa ng babae na ito sir? Tanong ng isang pulis. Hinawakan ako ng mga pulis sa aking magkabilang braso. Pumasok yan dito sa loob ng cabin ko without my permission at gusto niyang hoan ng sakit ang baby ko. Paliwanag ni Andrew sa mga pulis. Nagkatingin naman ang dalawang pulis sa narinig. Sakit po sir. Ano po ba ang ginawa ng babae na ito? Napatigil ang pulis sa pagtatanong dahil biglang may nagsalita. Anong nangyayari dito Andrew? Bakit may pulis? Nakataas kilay na pagsasalita ng babae. Nakita ko na ang mukha ng babaeng dumating siya ang mommy ni Andrew. Bumaba ang mga mata ng mommy ni Andrew sa braso ko na hawak ng dalawang pulis. She's working here, kaya bitawan niyo po siya. Malumanay na utos nito sa mga pulis. Tinitigan nito ng masama ang anak. Andrew, ano na naman ito son? Agad na lumapit ang mommy ni Andrew sa baby ko na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Kinuha niya ang bata sa bisig ni Andrew. That ugly woman mom, she entered here with my permission. And, kina-breastfeed niya ang baby ko. Paliwanag ni Andrew sa ina. Isang malakas na tawa lang ang sinukli ng mommy ni Andrew sa anak nito. And that's your reason kaya gusto mo siyang ipakulong. Dahil lang pina-breastfeed niya si Baby Lily. Goodness son.
Tumingin ang mommy ni Andrew sa mga pulis. Sir, pasensya na po kayo sa abala. At sa kaoohan nitong anak ko. Pwede na po kayong umalis. Binitawan ang braso ko ng mga pulis. Sa guard naman ang hinarap ng mommy ni Andrew. Guard, ihatid mo na sa gate ang mga pulis. Okay po ma'am. Tugon ng guard. Napakamot na lang sa ulo ang dalawang pulis at si Kuya Guard, then umalis na ang mga ito. Mom, dismayado na sambit ni Andrew. Tanging taas ng kilay lang ang sinukli ng mommy ni Andrew sa kanya. Ano ang pangalan mo hiha? Tanong sa akin ng mommy ni Andrew. She's nothing but a ugly cleaning lady mom. Kaya hindi mo na kailangan pa na malaman ang pangalan niya. Agad na sabi ni Andrew sa mommy niya kaya naman hindi ako nakasagot sa tanong nito at natahimik ako. Stop that Andrew. Is that the right word to call someone? Ang tawagin mo siyang early cleaning lady. I'm so disappointed, son. Pinaaral kita, at ang mahal pa ng tuition fee sa school na pinasukan mo. Then yan lang ang natutunan mo. Ang manghamak ng kapwa. Napanguso si Andrew sa sermon ng ina. Ako naman ay napayuko. Tinignan ako ng mommy ni Andrew. Mag-sorry ka sa kanya, Andrew. Hindi porket cleaning lady ang trabaho niya dito sa resort, may karapatan ka na para maliitin at laylatin siya. Kumaibot ang labi ni Andrew sa utos sa kanya ng ina. No, hindi ako hihingi ng sorry sa kanya. For what? At bakit ako ang magsusorry sa kanya? Kung meron man dapat na humingi ng sorry. Hindi ako yun, ma'am, siya, yun. Pumasok siya dito sa cabin ko without my permission, then pina-breastfeed niya ang baby ko. Giit na katwiran naman ni Andrew. Naningkit ang mga mata ng mommy ni Andrew. I order you to say sorry son. Ano ba ang gusto mo? Tawagan ko pa ang daddy mo. Nang marinig ni Andrew ang sinabi ng ina niya na tatawagan ang ama, kahit labag sa kalooban niya ay nagsorry ito sa akin. Okay fine. I'm sorry. Labas sa ilong na sambit ni Andrew sa akin. Kitang-kita naman na napilitan siyang humingi ng sorry sa akin. Dapat nga ay magpasalamat ka pa sa kanya. Iniwan mo si Baby Lily dito sa loob ng cabin mo mag-isa. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa apo ko dahil dumating siya, dahil nagmagandang loob ang babae na nilalay mo. Mabuti pa ang mommy ni Andrew. Mabait, pero itong si Andrew, ang pangit ng ugali. Anyway, ano ang pangalan mo hiha? Muling tanong sa akin ng mommy ni Andrew. Ako po si Lara, second day ko pa lang po ngayon dito sa resort. Sorry po talaga sa ginawa kong pagpapa-breastfeed sa apo niyo po. Wala po kasi akong makitang gatas, iyak po kasi nang iyak si baby kaya pina-breastfeed ko na po. Nahihiya na paliwanag ko. Oh dear, hindi ka dapat humingi ng sorry sa akin or kahit pa sa anak ko. Dahil ang ginawa mo ay isang kabayanihan as a mother. You feed my apo kahit hindi mo siya kadugo na kangiti na lumapit sa akin ang mommy ni Andrew. Umawang ang labi ko nang haplasan niya ako sa aking braso. Thank you so much, hiha. I mean, Lara, wala po yun ma'am. Ginawa ko lang po ang tama. Ilan nga pala ang baby mo? At sino ang nag-aalaga sa kanila kapag nasa work ka? 2 po ang anak ko ma'am, isang 3 years old at 1 month old po. Pag-amin ko. Naging malungkot ang mukha ng mommy ni Andrew. Oh, that's so sad. Kailangan mong malayo sa anak mo para magtrabaho. Sambit nito. Okay lang po yun ma'am, para naman po sa kanila ang ginagawa ko. And their father. Napalunok ako sa narinig ko. Gusto kong isagot sa mommy ni Andrew na ang anak niyo po. Kung pwede lang talaga. Wala po nahihiyang sagot ko. Napatingin ako kay Andrew. Kulang na lang ay lunukan niya ako ng buo dahil sa sobrang sama ng titig niya sa akin. Agad kong pamaling ng tingin sa ibang direksyon. Tumaas ang kilay ng mommy ni Andrew. What? Wala. What do you mean wala? 2 ang anak niyo pero hindi kanya tinutulungan para buhayin ang mga anak niyo. How cruel he is. Marahil ay na-curious ito kung bakit walang ama ang mga anak ko. Opo, super cruel po talaga ng anak niyo, ma'am. Sambit ko sa aking isipan. Mom, pati ba naman ang tungkol sa bagay na yan ay aalamin mo pa? That is a family matter. Mom, too personal question para tanungin mo pa siya. At wala tayong pakialam sa buhay niya, or what's over about sa kanya. Sabat ni Andrew sa pagtatanong ng mommy niya sa buhay ko. But I want to ask her, son.
At wala ka sa posisyon para pagbawalan akong tanungin siya dahil anak lang kita. Mataray na tugon ng mommy ni Andrew. Umasim at namula ang mukha ni Andrew dahil sa pagkapahiya sa sinabi ng ina niya. Hinarap akong ulit ng mommy ni Andrew. How old are you, hiha? Nakangiti na patuloy na pagtatanong nito sa akin. 23 po, tipid na sagot ko. Tumanggo-tango ito. Ang bata mo hiha, you know. Nung pinagbuntis ko ang 6 tuplets ko, halos same age lang tayo. Mom, pati pa ba yan ikukwento mo sa kanya? Sabi ni Andrew sa ina. Hinawakan niya ako sa aking balikat. At ikaw, you can live now. Hinailan niya ako at kinaladkad para itaboy pababa ng hagdan. Pero agad din siyang pinigilan ng mommy niya. Let her Andrew, I want to hire her. Utos nito sa anak. Napatigil si Andrew sa paghila sa akin. What? Hire? Lukot ang mukha na tanong sa ina. Yes, since wala pa tayong nahahanap na mag-aalaga sa anak mo. I decided to hire her as a babysitter ng apo ko. Hibat balikat at nakangiti na tugon nito sa anak. What? Are you crazy mom? Ang babaeng ito ang gagawin mong babysitter ng anak ko. No, ayoko. Mabilis na hindi pagsang-ayon ni Andrew sa gusto ng ina. Napalunok naman ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Sobrang saya ko dahil gusto akong i-hire ng mommy ni Andrew para maging babysitter ng anak ko. Hindi na ako malalayo sa anak ko, pero dahil tutul si Andrew sa gusto ng mommy niya. Nakaramdam ako ng lungkot pero pinagdadasal ko na hindi sana pumayag ang lola ng anak ko sa gusto ng anak nito. Maraming mas magaling at maayos na babysitter ang may-recommend sa atin ng agency, mom. Kaya hindi siya ang magiging babysitter ng anak ko. Ayoko sa kanya. Pagdiriin ni Andrew na ayaw niya sa akin. Hindi ikaw ang magde-decide sa bagay na yan Andrew, ang apo ko. Nilapit sa akin ng mommy ni Andrew ang bata. Buhatin mo siya hiha, utos nito sa akin. Po, mangha na sambit ko. Buhatin mo ang apo ko, once na hindi siya umiyak sa'yo. Means, she likes you. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad kong kinuha ang baby ko mula sa kanya at binuhat sa aking bisig. Napangiti naman ang mommy ni Andrew nang makitang nagustuhan ng opo nito ang init ng bisig ko at bigla ay ngumanga ito tsaka nilapit ang bibig sa dibdib ko. Kinakapa ang dibdib ko. Natawa ng malakas ang mommy ni Andrew sa katakawan ng apo. See, she likes your milk. She likes you. Sambit nito. Humarap ito kay Andrew. Nakita mo na Andrew, gusto ng anak mo sa kanya. Baby Lily sensed kung mabuting tao or hindi ang babae na pinag-iinitan mo. Still, I don't like her mom. Hindi ako papayag na siya ang maging babysitter ng anak ko. Patuloy na giit ni Andrew. Tulad ng sabi ko, hindi ikaw ang magde-decide. At dahil gusto ng apo ko sa kanya, she's hired. Starting today, she'll be my granddaughter's babysitter. Matigas na sabi ng mommy ni Andrew. Nako hiha, since malayo ka naman sa baby mo, pwede bang ibigay mo na lang sa apo ko ang milk mo? Napakurap ako sa aking narinig. Kahit hindi ako kilala ng mommy ni Andrew, gusto niya na ipa-breastfeed ko ang apo niya. Mom, yuck! Direng-diri na usual ni Andrew sa ideya ng mommy nito. Madami tayong pera kaya hindi natin kailangan ng milk ng ugly cleaning lady na yan. Breast milk is the best for all babies son. Mas masustansya pa yon kaysa sa mga mamahaling formula milk na kaya mong bilhin para anak mo. You should be thankful dahil hindi lang pag-aalaga ang kayang i-offer niya sa apo ko. Magiging malusog at malakas ang bata dahil breastfeeding siya. Hinawakan ako ng mommy ni Andrew sa balikat. Let's go hiha. Hindi na niya kunuha sa bisig ko ang bata. Maingat niya akong inakay sa paglalakad. Doon tayo sa sofa para mapadidi mo ang apo. You know, ang takaw-takaw kasi ng apo kong yan. Manang-mana sa ama niya. Kwento nito sa akin habang naglalakad kami pababa ng hagdan. Mom, Andrew's grunt disappointed dahil hindi siya nanalo over her mother. What? Dito sa cabin ko matutulog ang ugly cleaning lady na yun mom. No, ayoko. Maktol na tugon ni Andrew sa sinabi ni Ma'am Antoinette sa kanya. Dahil kailangan ni Baby Lily ang sariwang hangin at mapa-erawan tuwing umaga. Sinabi nito na mananatili kami ni Baby Lily sa cabin ni Andrew. Kaya naman heto't pulang-pula at lukot na lukot ang pagmumukha ni Andrew sa gusto ng ina niya. Pero dahil yun ang gusto ng mommy niya,
Wala siyang magagawa kung hindi ang sumunod sa ina. Well, kung ayaw mo naman na matulog si Lara dito, pwede naman sila ng anak mo sa cabin 4, kasi yun ang available na cabin. Hindi mo nga lang makakasama ang anak mo. Suhestyon ni Ma'am Antoinette pero agad rin na tinutulan ni Andrew. No, ayoko, baka mamaya ano pa ang gawin ng babae na yan sa baby ko. Then she's staying here. Hindi na nagawa pang sumagot ni Andrew para tutulan ang gusto ni Ma'am Antoinette. Tila naubusan na ng lakas si Andrew na makipagtalo sa ina dahil in the end, hindi rin naman siya mananalo. Ang mommy pa rin niya ang masusunod. Yuyuko pa rin siya sa kanyang ina kahit anong pagmamatigas pa ang gawin niya. I told you to stop calling her early cleaning lady Andrew. She's Lara, so call her Lara from now on. Do it son, kung ayaw mo na isumbong kita sa daddy mo. Sunod-sunod na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Andrew. Pigil ang emosyon nito na magalit sa harapan ng ina dahil nirerespeto niya ito. At ano ba ang problema mo kung dito matulog sa cabin mo si Lara? Bakit? Iniisip mo ba na tatabihan ka niya sa kama mo? Gosh! Andrew, ano naman palagay mo sa kanya? Tulad ng mga easy to get na babaeng dinadala mo dito sa cabin. Taas ang kilay na sabi ni Ma'am Antoinette. Malaki itong cabin Andrew, at wala akong masabi dahil sa sobrang kabaitan ni Lara dahil pagay siya kahit doon siya matulog sa sofa downstairs. See, she's so mabait at napakaswerte mo sa kanya. Kaya maging mabait ka kanya simula ngayon. Marami pang sinabi at binilin si Ma'am Antoinette sa anak nito. Si Andrew naman ay panay tangulang sa ina pero halatang wala itong pakialam sa part na tungkol sa akin. Ilang beses kong nahuli ang pag-asim ng mukha niya sa tuwing sinasabi ni Ma'am Antoinette na maging mabait sa akin at pakisamahan ako ng maayos. Nang makaalis ang mommy ni Andrew, animoy bubuga ito ng apoy sa akin at kakainin ako ng buhay sa sobrang galit. Ang lahat ng emosyon na pinigil nito habang kaharap ang ina ay sinaboy niya sa akin ngayon dahil kaming dalawa na lang. Pasalamat ka dahil buhat mo ang anak ko. Dahil kung hindi, sure ako na kanina pa kita kinaladkad pabas nitong cabin ko. Sigaw niya sa akin. Lower your voice Sir Andrew. Baka magising mo si Baby Lily. Lakas loob na sagot ko sa kanya. Okay lang naman sa akin na awayin niya ako at pagsalitaan ng kung ano-ano. Pero wag sa harapan ng anak ko. Kahit infant baby po ang Baby Lily ko. Ayokong marinig niya na ganun kasama ng ugali at dila ng daddy niya sa akin. So may lakas ka na ng loob ngayon para labanan ako just because you got my mom. Ha, hoy, ugly cleaning lady. Wala ka pa rin karapatan para salungatin ang gusto ko. Ako ang magpapasweldo sa iyo kaya ako pa rin ang boss mo. Ako ang masusunod. Agad akong umiling. Hindi ikaw ang magpapasweldo sa akin Sir Andrew, ang mommy mo. Kaya ang sabi niya, wala akong ibang susundin kundi siya lang at hindi ikaw. Sinabi ko lang naman ang sinabi sa akin ng mommy niya. Kung magalit siya sa akin, doon siya sa mommy niya magalit. Basta hindi ko siya susundin, si Ma'am Antoinette lang. Nadoble ang pagkalukot ng mukha ni Andrew dahil sa sobrang inis. Tila umuusok ang butas ng kanyang ilong at ang magkabilang tainga dahil sa kapangahasan kong sagutin siya. Oh, ilalapag ko sa crib si Baby Lily, ha? Permission to go upstairs, sir. Ayan. Nagpaalam na ako sa kanya. Kung ayaw niya akong payagan. Paano ang baby niya, saan ko ilalapag para matulog, sa sofa? Wala akong nakuhang sagot mula kay Andrew. Tinalikuran niya ako at lumabas sa pinto. Napaigtad ako ng padabog niyang isarado ang pinto. Ang bad talaga ng Andrew na ito. Nakita nang natutulog si baby Mabuti na lamang at mahimbing na natutulog si Baby Lily kaya naman hindi ito nagising sa ginawa ng ama niya. Simula nang umalis si Andrew kanina ay hindi pa rin siya bumabalik dito sa cabin. Masakit na ang sikmura ko dahil sa gutom pasado 9:00 na ng gabi. Kahit ilang baso ng tubig na ang naubos ko, hindi pa rin talaga kayang mapawi ang gutom na nararamdaman ko ngayon. Saan kaya nagpunta ang lalaking yun? Hindi ko naman pwedeng iwanan mag-isa dito sa cabin si Baby Lily. Hindi pa binyag si Baby kaya hindi maganda na iniwan mag-isa ng walang kasama. Iyon kasi ang sabi ni Nay Susan sa akin, noong hindi binyag ang anak kong si Liam dahil wala pa si Andrew, nagpasya na lang muna akong pumasok ng banyo at maligo. Naisip ko na hindi pa naman darating si Andrew. Ang banyo na lang sa itaas ang ginamit ko.
At least, pag umiyak si Baby Lily maririnig ko kaagad. Iniwan kong nakabukas ng konti ang pinto ng banyo para madali kong marinig kapag nagising si Baby Lily. Mabilis lang naman akong maliligaw dahil banyo ito ni Andrew kaya dapat lang talaga na bilasan ko ang paliligo ko. Pagkahubad ko ng lahat ng saplot sa katawan, agad kong sinabon ang sarili at nag-shampoo. Pero hindi ko pa natatapos banlawan ang aking katawan ay narinig kong umingit baby ko. Minadali ko ang aking pagligo balot ko ng towel ang basang buhok ko. Naisip ko na kailangan kong humingi ng day off para ipasadiyang ipakulot ang buhok ko. Hustle din kasi talaga no aalisin ko pa ang wig ko pag maliligo at kakabit ko after ko maligo. Dahil nataranta na ako nang mangkong umiyak si Baby Lily, at sa kakaisip na baka abutan ako dito ni Kang. Hindi na ako nakapag-conditioner ng hair ko. Lumabas ako ng banyo na nakatapis ng towel ang katawan ko na dala ang damit na hinubad ko. Nilapag ko sa ibaba ang damit ko at agad kong binuhat si Baby. Hindi pa tapos maligo si Mommy Baby. Wrong timing naman ang gising mo. Tumigil naman agad sa pag-iyak si Baby Lily nang maramdaman niya ang init ng bisig ko. I kissed her on her cheek. Para kang Kuya Liam mo noon anak. Ganyan na ganyan din siya noon. Henali ko si Baby Lily upang muling makatulog. Tulog na, baby kong maganda. Tulog na, baby kong mahal. Sambit ko habang patuloy na hinihili si Baby. Are you trying to seduce me? Napapitlag ako sa gulat nang marinig ko ang inis at nandidiri na boses ni Andrew sa akin nang abutan niya akong nakatapis ng towel. Really, you think me seduce mo akong ugly cleanang lady ka? Muling pagsasalita ni Andrew, may kakaiba sa kanyang boses. Lumakad siya papunta sa kanyang kama kaya naman agad akong tumalikod sa kanya, dahil sa takot na makita niya akong walang makapal na kilay at makilala niya kung sino akong talaga. Dahil sa ginawa niya, tama nga ang hinala ko. He's drunk. Naamoy ko ang alak sa kanya. Sorry po Sir Andrew, naliligo po kasi ako nang marinig kong umiyak si Baby Lily. Dahilan ko. Sinimulan kong ihakbang ang aking mga paapalayo sa kanya pero bago ko pa marating ang unang palapag ng hagdan ay narinig ko na tinawag niya ako. Sandali, ugly cleaning lady. Nanlalaki ang aking mga mata at napatingin sa lapag nang itapon niya ang damit na hinubad ko. You forgot your trash. I hate trash here, I hate you. Walang puso niyang sabi na parang basura na tinapon ang damit ko. Lumunok na lamang ako, dahil buhat ko ang baby namin. Maingat akong umupo ng bahagya at dinampot isa-isa ang mga damit ko na tinapon niya sa lapag. Hindi basura ang mga damit ko at lalong hindi ako basura. Tahimik akong tumayo at muling naglakad pababa ng hagdan. Pigil ang aking paghinga at namumuo ang aking luha. Ang babae na pangit sa harapan mo ngayon, at ang babae na basura sa'yo. Inanakan mo lang naman ng 2 beses. Nilapag ko muna si Baby sa sofa. Mabilis akong nagsuot ng damit. Naramdaman ko na naman ang pag-iyak ng aking sikmura. Sobrang gutom na talaga ako. Nang makapagbihis ako, pinabreastfeed ko muna si Baby. Nang mahimbing na itong natutulog, ay umakyat ako sa taas para ilagay sa crib. Naabutan kong natutulog na din si Andrew. Humihilik pa ito dala marahil ng kalasinggan. Hinalikan ko sa dibdib ang baby ko saka ko ito iniwan. Nag-iisip ako kung paano ako makakakain dahil gutom na talaga ako. Laking pasasalamat ko nang biglang turnunog ang phone ko at si Ma'am Antoinette ang tumatawag sa akin. Mabuti po at tinawagan niyo po ako Ma'am Antoinette. Agad na sambit ko sa kanya. Why? May problema. Inawi ka na naman ba ng anak ko? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi na mahalaga sa akin kung inaaway ako ni Andrew, nasanay na ako sa kanya sa maikling panahon na kasama ko siya at inaaway niya ako. Ano po kasi, gutom na po ako ma'am. Walang paligoy-ligoy na pag-amin ko. Ano, hindi ka pa nagde-dinner until now? Bakit? Narinig kong malakas na bamantong hininga si Ma'am Antoinette sa kabilang linya. Humanda sa akin yang batang yan. Matigas na sambit nito at hindi nagtagal ay lamambot rin ang boses. Sorry Lara, okay, tatawag ako sa clubhouse para dalhan ka ng hapunan dyan. Maraming salamat po Ma'am Antoinette. Sorry talaga kung ginutom ka ng anak ko hiha. Hayaan mo, hindi na mauulit ito. At ibibilin ko na rin sa clubhouse na dalhan ka ng food mo from breakfast to dinner. Gusto kong tumalon sa tuwa. Kahit minuminuto akong awayin ni Andrew, basta busog ako.
Okay lang sa akin dahil need ko ang pagkain lalo't nagpapadede ako sa baby ko. Salamat po Ma'am Antoinette, sobrang salamat po sa inyo. Thank you din sa iyo Lara. At sana, habaan mo pa ang pasensya mo sa anak ko. O sige, hintayin mo na lang ang food mo. Good night. Nang matapos akong makipag-usap kay Ma'am Antoinette, napatitig ako sa screen ng phone ko. Naka-wallpaper kasi ang picture naming tatlong mag-iina. Magkakasama-sama rin tayong tatlo ulit mga anak ko. Promise iyan ni Mama. Makaraan ng ilang sandali, narinig kong tumunog ang doorbell. Dali-dali akong tumayo at tinakbo ang pinto para buksan ito. Pagtalikod ng crew na naghatid sa akin ng pagkain ko ay agad akong tumakbo sa lamesa. Pumikit ako at inamoy ko umuusok na isang bangkok na pork sinigang. Inorderin din ako ni Ma'am Antoinette ng gulay. Dahil sa gutom ko, naubos ko talagang lahat ang pagkain ko. Kaya naman ang problema ko ngayon. Hindi ako nito makakatulog kaagad dahil sa sobrang kabusugan ko. Ang takaw mo kasi Lara. Kinumagahan, kahit kulang ako sa tulog dahil sa pag-ayos ang gising ko sa tuwing nagigising si Baby Lily, gumising pa rin ako ng maaga para painitan si Baby sa umaga. Habang buhat ko sa aking bisig si Baby Lily at nagpapainit kami sa airwan. May mga taong nagjo-jogging at nagbabike. Malawak kasi ang activity area ng resort na ito. May mga puno rin ng mangga kaya naman malilim at sariwa ang hangin. OMG! Ang hunk at hot naman this guy. Ang laki ng abs. Narinig kong pilya na pag-uusap ng dalawang babae di kalayuan sa akin. Paimpol akong lumingon para makita kung sino ang lalaking tinutukoy ng mga ito. Girl, palapit siya dito sa atin. Makipagkilala tayo sa kanya. Good idea girl. Napalunok ako nang makita kong si Andrew pala ang pinagpapantasyahan ng mga ito. Hindi ko sila masisisi kung pagpantasyahan nila ang katawan ni Andrew. Paano ba naman? Hubad baro ito sa itaas at ang suot na pang-ibaba avenue jogging pants na hapit sa kanyang lower part. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang kulay itim na pants. Hubog na hubog ang magandang katawan niya dahil for sure ay alaga sa gym. Hi Pogi, pasweet na tawag kay Andrew ng isang babae. Agad naman napatigil sa pagtakbo si Andrew at hinarap ang mga ito. Hi, tipid na tugon naman ni Andrew rito. Ang ganda ng view dito sa resort ano. Sambit naman ng isang babae habang nakatitig sa abs ni Andrew. Yeah, maganda talaga ang view dito sa resort. That's why I like it here. Sagot ni Andrew. So, you're always here? Kinda, yes. How nice naman. Starting today, dadalasan na rin namin ng kaibigan ko ang pumunta dito sa resort. Anyway, what's your name? I'm Amy, and she's my friend, Easy. I'm Andrew, nice to meet you, girls. Pakilala naman ni Andrew sa sarili sa mga ito. Bago ko pa marinig ang pakikipaglandian ni Andrew sa dalawang babae. Mabilis na akong kumilos at naglakad palayo sa gawin nila. Alam ko na kasi ang susunod sa pakikipagkilala niya sa mga ito. Next ay ang mag-exchange sila ng number and so on. I don't want to get hurt. Who am I to get hurt diba? I'm just a yearly cleaning lady, at babysitter, sa buhay niya. Mabilis na lumipas ang 2 araw. At wala pa rin pagbabago sa malupit na pakikitungo sa akin ni Andrew. Hindi niya ako kinakausap, para akong aso na tatawagan lang niya sa ibaba kapag umiiyak ang baby namin or kailangan kong asikasuhin ang anak namin. Naging magaan naman sa akin ang lahat, kahit pa para akong hangin sa kasama ko. Ni hindi nga niya magawang alukan akong kumain every time na kumakain siya or nitapunan ako ng tingin. Wala siyang pakialam sa akin at pinaparamdam niya sa akin na ayaw niya ako bilang babysitter ng bata. Maghapon lang nasa itaas si Andrew after nito na mag-jogging, nakatutok lang palagi sa laptop nito or kaya naman ay abala sa phone calls. At kapag palubog na naman ang araw, aalis ito at ang oras ng uwi dito sa cabin ay 11 na ng gabi. Ang sabi ni Ate Delia, naroon si Andrew sa bilyaran nakatambay at nakikipag-hangout sa mga naglalaro ng billiard. Pasado 9:00 na pala ng umaga at ngayon palang ako kakain ng almusal. Hindi ko naman kasi maintindihan si baby. Pagbalik namin dito sa cabin after ko siyang paarawan ay biglang nawala sa mood. Layik ng iyak at ayaw niya na bitawan ko siya. Masyadong naglalambing sa akin ang anak ko. Gusto niya ay laging nararamdaman ang init ng bisig ko.
Napangiti ako at sa wakas, nakatulog din ang baby ko after kong paliguan. Ligo lang pala ang solusyon para mawala ang toyo ng anak ko. Gusto ko tuloy matawa dahil naninibago akong mag-alaga ng baby girl. Ang anak kong si Liam noon ay never akong pinahirapan. Hindi mahilig magpa-carry sa akin ang batang iyon. Hindi rin iyak lang siya pag gutom or need kong palitan ng diaper. Pero itong si Baby Lily, grabe ang moody ng batang ito. Ayoko man amin, pero nakikita kong kogoli siya ni Andrew. Masyadong bugnutin at toy-oin. Nagpa siya akong umakyat na sa itaas upang ailapag na sa crib si Baby. At habang naglalakad ako paakyat sa hagdan ay pigil ang aking paghinga at kinakabahan akong makaharap si Andrew. Well, always naman akong kinakabahan na makaharap siya. Paano ba naman kasi ako hindi kakabahan, meron at wala akong gawin na pagkakamali ay palagi pa rin mainit ang dugo niya sa akin. Kaya hindi ko maiwasan ang maging mabigat ang aking dibdib kapag aakyat ako sa itaas. Pag-akyat ko ay sakto naman nakalalabas lang ni Andrew ng banyo. Nakatapis ng towel ang ibabang bahagi dahil katatapos lang maligo. Lihim akong napalunok at patay mali siya sa presensya niya, sinikap ko ang hindi mapatingin sa gawin niya. Pero makulit at suwail ang aking mga mata. Hindi ko mapigilan ang hindi mapasulyap sa kanya lalo't hubad borrow siya. Make it quick, and stop looking at me, cause I hate you looking at me. Sabi ni Andrew nang mahuli niya akong napasulyap sa kanya. I didn't answer back. Binilisan ko na lang ang paglalagay sa baby namin sa crib at pagkatapos ay agad akong tumalikod sa kanya at naglakad pababa ng hagdan. Ikaw naman kasi Lara, ang kulit mo. Sinabi nang huwag kang titingin sa kanya. Layan tuloy, nahuli ka niya. Ang kulit mo kasi. Sermon ko sa aking sarili habang naglalakad ako sa hagdan. Malay ko ba naman kasi natitingin rin siya sa akin. Dahil sa tagpo sa itaas. Pakiramdam ko ay lalo akong nagutom kaya naman agad kong nilapitan ang almusal ko sa ibabaw ng lamesa. Ang ganda nga talaga ng abs ni Andrew, parang pandesal ang six-pack abs niya. Hiniling ko ang aking ulo. Hoy, Lara, ano ka ba? Lumalambot ka na naman sa kanya ha. Nako ka talaga, red flag siya. Layan ang dapat na ipasok mo sa kokot mo at hindi ang six-packs na abs ng masungit na ama ng mga anak mo. Kaya mo siya kasama, dahil babysitter ka lang ng anak nyo. Layan ang realidad ng buhay kaya gumising ka sa reality at sa kabaliwan mo. Nakakailang subo pa lang ako ay narinig kong may nag-doorbell. Mabilis akong tumayo at lumapit sa pinto saka ko iyon binuksan. My eyes widened nang mapagtanto ko ang taong nasa labas ng pinto. May bitbit ito ng gamit sa paglilinis. Kita mo nga naman ang buhay. Ang tadhana ang gumawa ng paraan para makabawi ako sa katrabaho ko na siyang naging dahilan kung bakit palagi nang mainit ang dugo sa akin ni Andrew. Kapag sineswerte ka nga naman talaga, siya pa ang pinadala dito sa cabin ni Andrew para maglinis. Yes, nakangiti at mapang-asar na sambit ko, since ang kapalaran na ang gumawa ng way to get revenge on her. Then I will grab this opportunity. Hindi ko naman gagawin sa kanya ang kalupitan na ginawa niya sa akin. Kundi ipapamuka ko lang sa kanya ang pagkakamali niya sa akin nung time na bago lang ako dito sa resort. Oh, maglilinis ka pala. Sige, pasok at umakyat ka na sa itaas. Pero wag ka lang maingay dahil natutulog si Baby Lily. Saad ko sa kanya. Ma-pride pa rin siyang talaga till now. Hindi niya ako sinagot. Taas noo dala ang mga panlinis na pumasok siya sa pinto at nilagpasan ako tsaka diretso na umakyat sa hagdan. 1, 2, 3, sambit ko matapos kong isarado ang pinto. Lumakad ako sa tapat ng hagdan. Hindi nagtagal ay narinig kong sumigaw si Andrew. Who told you to up here nang hindi man lang hiningi ang permission ko? Alis. Sigaw ni Andrew sa itaas. Tapos ka na bang linisin ang ibaba? Tanong ni Andrew. Hindi pa po Sir Andrew, nakandayutol na mabilis na sagot ng ma-attitude kong katrabaho, noong time na pareho kaming housekeeper. Then bakit dito sa itaas ang inuna mo? Hindi ba sinabi ko na sa phone kanina, downstairs ang unahin sa paglilinis dahil busy pa ako rito sa taas? Ang simpleng instruction hindi mo na gets. Muli ay masungit na pagsasalita ni Andrew. Patas na tayo ngayon, ginawa mo rin yan sa akin eh. Binalik ko lang sa iyo ang kamalditahan mo sa akin. Sorry po Sir Andrew, hindi na po mauulit. Sorry po.
Muli ay nauutol na tugon ng ma-attitude kong katrabaho. Dapat lang, kung ayaw mong mawalan ka ng trabaho. Sige na, umalis ka na sa harapan ko. Malupit na taboy ni Andrew sa kaharap. Mabilis akong bumalik sa lamesa at nagpakabusy sa aking pagkain. Sambit ko habang kumakain at nakatingin sa screen ng phone ko pagbaba ng ma-attitude kong ex-workmate. Malakas nitong binaba sa palag ang mga dala kaya naman agad akong napatingin sa kanya. Masama siyang nakatitig sa akin. The same way I looked at her when she betrayed me by saying that to clean the upstairs first before the downstairs. Ako ang una niyang pinahamak, pinaramdam ko lang sa kanya how it feels. Kaya quits na kaming dalawa. Yes, do you need anything? Water gusto mo? Alok ko sa kanya kaya naman lalong tumaas ang kilay niya at namula ang mukha. Sorry for that. I accidentally heard kasi na sinigawan ka ni Sir Andrew. That's so sad, you know. Matulis ang nguso na sabi ko at pinalungkot ko ang aking mukha. Okay lang yan girl, dapat kasi next time. Susunod ka sa instruction ni Sir Andrew, alam mo naman ang boss natin na yan, masungit. Muli ay sambit ko. Pulang-pula ang mukha sa pagpipigil ng galit sa akin na nagsimulang kumilos ang ma-attitude kong ex-workmate. Dahil sa inis ko talaga sa kanya, ni ang name niya ay hindi ako na-curious alamin. Tama na ang ma-attitude na pangalan sa kanya. Araw ng Friday ngayon, pauwi kami sa mansyon nila Andrew dahil magiging abala na si Andrew at ang mami nito sa pag-aasikaso para sa binyag ng anak namin. Hi Kuya Andrew, masayang salubong kay Andrew ng kapatid nitong babae. Ang sabi ni Ma'am Antoinette, dalawa ang anak niyang babae. At ang pangalan ng mga ito ay Natasha at Natalia. Hindi ko lang alam kung sino sa dalawa ang masayang bumati at sumalubong kay Andrew sa dalawang kapatid niyang babae. Identical kasi ang sextuplets na magkakapatid. Hi, so it's you. Ikaw pala ang babysitter ng aking cute na pamangkin. Bati naman nito sa akin. Ako naman ang hinarap niya. She touched my hair. How pretty naman your hair. Puri niya sa kulot na buhok ko. At napaisip, shiny, but it looks like a wig. Sorry to say that, but don't worry. Marami akong treatment sa kwarto ko. I can give you some. Salamat po. Nahihiya na tipid na sagot ko sa kanya. Anyway, I'm Natalia. Mom told me your name is Lara. And you are mabait and pretty. I can say, Mom's right. Lihim akong natuwa. Pakiramdam ko ay tulad ng mami ni Andrew, magiging close ko rin ang kapatid nitong si Natalia. Opo Ma'am Natalia, Lara po ang pangalan ko. Ngiting tugon ko rito. Ninitian niya akong muli, huwag muna akong tawagin Ma'am Natalia. You, feeling ko ang tanda ko na pag tinatawag mo akong Ma'am. Mukha naman hindi nalalayo ang age nating dalawa. She grinned at me. Hinaplos niya ang hair ni Baby Lily. Oh, cute-cute talaga ng baby girl namin. Ang pretty like her babysitter. Stop saying that Natalia, hindi sila magkamukha ng baby ko. Sita naman ni Andrew sa sinabi ng kapatid. What's wrong with that, Kuya Andrew? Pretty naman talaga ang babysitter ng baby mo. Ngiti nagiit ni Natalia sa kuya. Hindi sila magkamukha ng baby ko dahil babysitter lang siya, at hindi mommy ng anak ko. Look at her, she's ugly, while my baby is cute and pretty. At sigurado akong maganda ang mommy ng anak ko, di tulad ng nerd at pangit na babaeng yan. Muli ay giit ni Andrew. Napalunok ako dahil sa masakit na sinabi na iyon ni Andrew. Kahit hindi ko tunay na katauhan ang itsura ko, masakit pa rin sa akin ang nilalay at pinipintasan niya ako. Tama naman po si Sir Andrew, hindi po kami magkamukha ng alaga ko. Ngiti na sang-ayon ko sa sinabi ni Andrew. Ngunguso si Natalia, ang sanggit mo talaga kuya. Diyan ka na nga, inakbayan ako ni Natalia sa balikat. Tara, ihahatid na kita sa magiging room mo, wika nito sa akin. Nagpatianod lang ako sa kanya sa paglalakad. Alam mo, huwag mong pansinin si Kuya Andrew. Ganyan lang talaga yan. Paano, na friendzone kasi ng first love niyang babae. Ayon, love na love niya si girl but itong si girl naman biglang nagbago at kinalimutan siya ng tuluyan ng maging sikat na artista. Kaya itong si Kuya Andrew, frustrated maging artista para makuha niyang ulit yung first love niyang yun, kwento ni Natalia sa akin sa love life ni Andrew habang naglalakad kami paakyat ng hagdan. But the problem, hindi naman yata siya destiny maging artista.
Kasi kahit anong gawin niya, at ilang workshops na ang gawin niya, wala pa rin. Pilit pa rin ang pag-arte niya at wala rin siyang talent na pwedeng i-showcase para sumikat. Sinong artistang babae ba yun? Bigla akong na-curious kung sino yung artistang first love ni Andrew kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong kay Natalia. Tutal naman nakwento na rin naman niya sa akin ang bagay na iyon. Si Amanda Parker. Tumanggo-tango ako. Hindi ako mahilig manood ng TV kaya hindi ako pamilyar sa Amanda Parker na yon. Pero dahil na-curious ako sa kanya, mamaya ay search ko siya sa Google. But one thing I know. Sure akong maganda ang Amanda Parker na yon. Si Andrew pa ba? Hindi siya magkakagusto sa pangit na babae. Sure na ill-level niya sa kagwapuhan niya ang babae na mamahalin niya.